ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Upat patay usa kritikal kinsa gikan sa ilang year-end evaluation dihang nahulog sa pangpang ang gisakyang SUV sa Barangay Mambuaya sa Cagayan de Oro City. Kan-anan sa Davao City, gireklamo sa customer nga nakakaon sa giulod nga lechong baboy. Presyo sa mga pabuto sa General Santos City. Posibleng musaka usa ka adlaw una ang bagong tuig sumala sa mga mamaligyaay. 60 centavos kada litro nga usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Ipatuman ugma Disyembre 30. Animal Welfare Group mihatag og tips aron malikayan ang peligro sa mga alagang hayop tungod sa mga pagsaba-saba sa pagsugat sa bag-ong tuig. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Upat ang patay samtang usa ang kritikal human nahulog sa pangpang ang gisakyang SUV sa mga empleyado sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ani report. Ang unta lipay-lipay nga panagtapok sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon bipat sa Barangay Mambuaya sa Cagayan de Oro City napulihan sa pagbangutan. Human na disgrasya ang ilang mga miyembro diyang pauli na unta gikan sa ilang year-end evaluation and fellowship sa usa ka resort sa Sitio Munigi sa Barangay Mambuaya adlong Domingo. Nahulog sa pangpang ang ilang gisakyan nga SUV samtang nagpalugsong kini sa kurbada nga bahin sa dalan. Gilupad ra sa sir. Okay, nakita mo ginamo sir nga dito giana ra gyud sa sir bitaw gagikan diri giana ra sa sir ba. Natungpag kaduha. So ganyan yang sa kanan sir nakapatog sa bato. Patay ang upat ka mga sakay nga sila Raquel Botanas, usa ka BIPAT member, mag-asawang LV ug Jaime Galarpe ug ang kapika sa driver nga si Arlene Yane. Samtang kritikal sa ospital ang chief tanod sa barangay nga si William Lozano Javien kinsa mao'y nagmaneho sa sakyanan. Sumala sa mga nakakita nga residente lang sab dinhi sa lugar, pasado alas 4 sa hapon diyang nadungog niya nga adunay nagaguros nga sakyanan dinhi sa ibabaw nga bahin sa maong dalan ug nadungog pa sab kuno niya nga misuway ug tamak sa brake ang maong driver hinungdan nga makita ang skid mark dinhi sa iyahang ligid. Natingala na lang siya diyang wa na musubay sa dalan ang maong driver ug miambak na ang sakyanan dinhi sa pangpang nga adunay gilawmon nga dili moubos 200 feet. Pagdungo na mo sir, ang mga tao nagtikayang na dito sa ubos. Nagsigbulag na ba? Nangipanglag nangalagpot na bitaw sir. Nakahaya karon sa multipurpose building ang patang lawas sa biktima nga si Raquel ug sumala sa bana niini sakit man kuno. Alang kanila ang nahitabong disgrasya, ilabi na karong bag-ong tuig apan kinahanglan kunong dawaton. So ang magini nga, di magina to man makuan kay disgrasya man. Ato na lang gining so para sa kwada, ato na lang yun. May nani. Sakit nga bagong tuig karon sir. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Cagayan de Oro City Police Traffic Management Unit. Ginahulat pa sab nila nga makarecover ang driver sa sakyanan aron makuhaan kini og salaysay. Pahimangno nila nga likayan ang pagmaneho. Ilabi na kung nakainom. Gisuwayan pa sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang pahayag sa Mambuaya Barangay Council. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Tabi lang sa mga nangaon kay sensitibo ang musunod nga balita. Gireklamo ang usa ka kan-anan sa Davao City human nga giulod ang ilang giserve nga lechong baboy. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, hapit na pagyud niya nahurot ang iyang gi-order nga lechon ay niya na sayran nga giulod di ay kini. Atong sayron. Ano ang ulo do? Perting sukua sa customer, human nga iyang nasayrang giulod di ay ang iyang gikaon nga lechon sa kan-anan sa Dalang Chavez sa Davao City alas 10 sa butang yadong December 26. Hapit na pagyud niya nahurot og kaon ang order ay nakita ang ulod nga naglihok. Mo? Gikaon ko na. Araw, nagsabi mga mo. Dihang gisuta ang lechon,
Ora. Orang ulo sa ilalo mo. Orang ulod. Cing busugan ako. Gipiestahan na dahil kinig daghang ulod. Iyahan na matod pa kining gireklamo. Sumala sa nagreklamo, pinaagi sa usa ka mensahe sa GMA Regional TV1 Mindanao na duwa na matud pa sa City Veterinarian's Office o City Health Office ang tag-iya sa kananan ug nakumpiska na ang lechon nga giingong daot. Nangayo na matud pa og pasaylo ang tag-iya apan but niya nga masilutan kini tungod nagtuo siya nga daghan ang iyahang nakaon nga ulod ug nabalaka siya sa iyang panlawas. Samtang wala pa'y pahayag ang mga nasangpit nga hintungdang ahensya kalabot nini. Samtang ang tag-iya sa kananan midumili una sa paghatag og pahayag. Daan ang ginabalik-balik sa Department of Health nga kinahanglan nga tarungon ug andam ang mga pagkaon aron dili makontamina gumikan delikado kini sa mga impeksyon ug galing makaon. Yasara, sumala po no sa Department of Health, balik-balik po nila ning ginapahimangno nga kinahanglan kini mga maligya sigurohon nga luwas ang ilahang mga baligya ug ingon man ang mga customer maniguro pod nga ilahang ginapalitan luwas pod ang ilahang gipalit nga mga pagkaon nila pa nga mag New Year no daghan taghanda karong medianoche ang mga pagkaon sigurohong luwas aron luwas pod ta nga magsugat sa bag-ong tuig. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Gianunsyo sa grupo sa mga nagapamaligya og pabuto sa General Santos City nga posibleng musaka ang presyo sa pipila ka mga regulated nga pabuto sa General Santos City pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kamatikdan nga menos pa ang mga nagkapamalit og mga pabuto sa 39 ka stall sa Oval Plaza nga usa ka designated area alang sa pagpapamaligya og regulated nga pabuto sa General Santos City adlawng Lunes. Apan matud sa mga mamaligya ay dili matud pa nga mamahimong kampante nga mubarato ang maong mga pabuto kung mupalit pipila ka oras una ang pagsugat sa bagong tuig. Kini human gamay ra kuno ang stock sa pipila ka mga pabuto. So ang advice ko sa lahat ng mamimili ng paputok, as early na kayo. Kasi kapag ang nasa isip niyo bababa, imposible bababa yun. Kasi wala tayong stock na malaki. Ang 16 shots sa pyrotechnic nga mapalit pa sa 1,900 to 2,500 pesos. Posible kining musaka hangtod 3,500 pipila ka oras una ang bagong tuig susama sa nahitabo sa milabayng tuig. Ang mga pailaw nga sama sa Roman candle nga anapa sa 250 pesos per bundle pwede kining musaka sa 350 pesos. Apan ang mas mugrabe og kamahal mao ang kwitis. Karon mapalit na kini sa 350 pesos per bundle. Pahurutay na kuno ang stocks. Actually, ang kwitis ngayon, yan ang isa sa problema namin, out of stock ngayon. Kasi ang kwitis, ginagawa yan, dapat mga 3 months bago ibilad ng araw yan. Eh, ang problema, wala naman mabilada ng araw sa Bulacan. Nasa lumubog sila, wala na. So yung first gawa lang nila ang na-deliver sa buong Pilipinas. Busag iawhag sa mga mamaligyaay nga masayo na mamalit. Samtang gawas ni ini, kinisab ang tips alang sa luwas nga pagpabuto. Actually, kapag nabasa ang fireworks, dapat i-dispose na. Huwag na ilang itain na pahatoyoin nila, may posible na sasabog yan. Bakit? So yung chemical, no? Oo, chemical. So, ganun talaga yun. Samtang alang sa seguridad sa mga baligyaanan ug pabuto ug ubang aktibidad sa Gensan, naka-standby matud pa mga otoridad. Entire city by declaration of our city mayor Lorelie Ronimo Pacquiao is in blue alert now, no. So we are anticipating yung revelry related incidences like yung mga firecracker related incidents and as well as fire, whether that be residential, commercial or industrial. No? Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Usa ka giingong religious group sa Manay, Davao Oriental ang ginatunan sa kapulisan nga pasakan og kaso human gibabagan ang dalan
nga may resulta sa pagkatanggong sa pipila ka mga motorista. Ani ang report ni John D. Esteban. Ginatunan karon sa kapulisan ang pagpahamtang og kaso sa 11 ka tawo nga miyembro matud pa sa usa ka religious group sa barangay San Ignacio, lungsod sa Manay, Davao Oriental. Human nga gibabagan ang dalan gamit ang dagkong krus ug ubang gamit adlaw mismo sa Pasko, December 25. Ang resulta natanggong ang mga motorista. Ang una nilang lagay ng mga religious paraphernalia, ma'am, hindi talaga makadaan yung mga motorista because nag-encroach talaga siya sa kalsada, ma'am. We are currently reviewing for one, ma'am, cases to be filed against them. Sa pagsuta sa kapulisan, buot lang matud pa sa grupo nga gitawag og Iglesia ni Senior sa pagpanguna sa ilahang leader nga si Bienvenido Blessing Senior nga ipaabot ang mensahe sa katawhan nga hapit na ang katapusan sa kalibutan. Ang ilahang gibabagang kalsada doon ramatod pa sa ilang simbahan. Nasayran sab nga ang mga miyembro sa grupo magparyente. Una na matud pa silang gihangyo sa mga motorista nga hawanan ng dalan apan wala na minaw. Hangtod sa ang kapulisan na ang mihangyo kanila. Pinakausapan po natin ng maayos sila, ma'am, at nakinig naman po sila. Voluntarily po nila sinabi yung mga nila, ma'am, mga gamit. Pinasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang maong grupo. John D. Esteban, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Nasakbit sa kapulisan ang ana sa 3.5 million pesos nga kantidad sa pinaugang dahon sa marijuana nga giagi og parcel sa General Santos City. Kini human gibutyag sa usa ka lalaking suspect nga una nang nadakpan nga aduna kini dawatunon nga parcel nga ang sulod marijuana. Naka-alerto si Efren Mamak. Ito yung parcel na, Guys, sir. ito naman. Parcel Yung naman to. galing doon. Ito, sir. Ayan o. Mitambad kining 2 ka kilos sa gituan nga pinaugang dahon sa marijuana atol sa pag-abli sa kapulisan niining usa ka parcel nga gisulod sa usa ka karton nga dunay mga sanina sa usa ka warehouse sa usa ka cargo forwarding company sa New Bohol, Barangay Kalumpang, General Santos City adlawng Biyernes. Ang maong operasyon nahimong posible human gibutyag sa usa ka lalaking suspect kinsa nadakpan may kalabutan sa illegal nga droga niadtong December 22 sa Barangay Lagaw, Jensan nga duna kini dawatunon nga parcel nga ang sulod marijuana atol sa gipahigayong custodial investigation sa PNP kaniya. Gani, ang maong parcel nga gibuksan, dunay consignee nga alias Jordan. Gikan pa kini sa Dasmariñas City. Apan atol sa operasyon sa PNP, mitambad sab ang laing 5 ka kilo sa laing pinaugang dahon sa marijuana. Gitunol kuno kini sa manager sa maong kumpanya human mamatikdan ang susamang porma sa karton ug parehas sab ang pangalan sa sender niini. Una information pa nga naipadala gikan sa usa ka forwarding company diya sa atong dakong barangay sa Kalumpang. So dire-diretso na paspas kay di naman ipudi badugay. So pagka-abri na to, right din and then gibitisa to sa barangay nga officials o media friends pod. Kita una to dito ang duha sa usa ka karton, ang usa ka karton 5 ka kilo, so total of 7 kilos. Worth 3.5 million. Gituang nalusutan ang maong cargo forwarding company gumikan sa Itabo. Siguro outsmart ang atong taga-inspect ato sa forwarding company. Kaya wala ma-track dito, nga illegal ang napadala. Gikustodiya na sa otoridad ang maong mga nasakbit nga items. Ginakuhaan pa og payag ang lalaking suspect, lakip na ang tagdumala sa maong cargo forwarding company. Padayon ang investigasyon sa PNP. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nanawagan ang usa ka animal welfare group alang sa luwas nga pagsugat sa bagong tuig, ilabi na alang sa mga alagang hayop kay dunay epekto sa ilang panglawas ang managlahing klase sa pagsaba-saba. Ani report. Ang saba nga pagsugat sa bagong tuig, stress ang dala sa mga hayop. Sumala sa usa ka veterinaryo, mas kusog man gud ang pandungog sa mga hayop sama sa iro ug iring itandi sa tao. Busa mas grabe pa sa pagkakurat ang masinati nila kung makadungog og pagbuto. Nagtetremble sila, nanginginig, naglalaway, hingal na hingal po sila,
yung iba nagtatago, yung iba naninigas na lang, yung iba sobrang aligaga. And then dahil nga sobrang aligaga nila, gusto na nila pong tumakas. Yung iba naman po, pag may underlying na viral condition, nag-mutate yung virus sa kanilang katawan kapag na-stress sila. Delikado sab sa mga hayop ang mga kemikal nga anaa sa mga pabuto. May taglay na heavy metal, no? Ibig sabihin may toxic ito. Bukod dun sa pulbura, humahalo sa hangin, no? Yung inyong effect, yung harmful effects nito. Busa panawagan sa mga animal ug environment advocates, likayan ang pagpabuto kay duna kini dili maayong epekto sa kinaiyahan, panglawas sa tao, lakip sa mga hayop. Kung mag-iingay na lang, magpupuk na lang tayo ng kaldero natin, magtorotot. Lakip sa ilang tips aron masigurong luwas ang atong mga alagang hayop sa pagsugat sa bag-ong tuig, mamahimong butangan sila og earmuffs. Suotan og calming wrap nga daw ginagako sila aron maminusan ang ilang kahadlok. Mag-start tayo, i-wrap yung chest. So mag-start tayo dito. Iko-cross natin sa back. Tapos, we go around the girth. Hopefully, umabot siya. Okay. So, ikot lang natin around the girth. Makailang beses. Kailangan nito mahigpit. Mahigpit enough na snug talaga siya, nakadikit talaga sa aso. Pero hindi naman to the point na hindi na makahinga yung aso natin. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Sa ulahing semana karong tuig 2025, sugaton og pag-usbaw sa presyo sa diesel ang mga motorista sugod ugma Disyembre 30. Musaka ang presyo sa diesel ug kerosene og 60 centavos matag litro, samtang walay paglihok sa presyo sa gasolina. Kay dumang miubos ang presyo sa diesel ug kerosene sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang paglihok sa presyo sa lana tungod sa global oversupply, pag-ubos sa demand ug geopolitical tensions. Gipahugtan pa sa Davao City Overland Transport Terminal ang rekisitos ilabi na sa mobiyahe nga adunay mga bata. Kini human na rescue sa otoridad ang usa ka 11-month-old baby boy nga gidagit sa Davao City. Modo sa suspect nga makig-amigo sa ginikanan ug agnihon og bisan unsang butang aron mosalig dayon sibat sa ilang anak. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Base sa reklamo sa inahan sa bata niadtong December 23, samtang nanarabaho kini sa usa ka tindahan sa Davao City Overland Transport Terminal, kuyog ang anak nga babae 13 anyos ug ang 11-month-old nga anak nga lalaki. Kalit matud panibutho ang suspect ug nangagdag kaon kanila. Human nangaon na nanghid daw ang suspect nga dalhon ang duha ka bata sa iyang boarding house kay iyahang hatagan og sinina. Apan nagdumili ang inahan. Taud-taud pa nananghid na sab daw kini nga ubanon ang mga bata aron mopalit og burger. Midumili gihapon ang inahan hangtod sa napugos siya sa suspect. Giilad matud pa sa suspect ang 13 anyos nga batang babae nga hatdan sa burger ang iyang inahan. Dayto gidala na ang batang lalaki. Dihang wa nagkabalik, nagdali-dali og pangita ang inahan sa bata apan pakyas. Rason nga nagpatabang na kini sa kapulisan. Sa tabang sa CCTV footage, nasayran nga gidala na ang bata sa Midsayap, North Cotabato. Maayo na lang, luwas nga na-rescue ang minor de edad ug nabalik sa ginikanan pagka December 24. Kasong kidnapping ug failure to return a minor ubos sa Article 270 sa Revised Penal Code ang gihikay nga kaso batok sa suspect. Wala pa'y pahayag ang mong suspect. Sa karon gipahugtan pa sa dikot ang mga rekisitos ilabi na sa mga mobiyahe nga adunay dalang mga bata. Ma'am, pag mag-travel, kailangan dala-dalahon na ang identification sa bata. Okay, anytime, basta mag-check na po kung ginikanan din ang nagdibit sa mga. Nagmunta na sab kini og CSWDO desk sa maong terminal. Para sa unaccompanied minor o kanang ang minor nga walay way kuyog nga adult nga mo travel, so dapat iyahang magdala siya og iyahang birth certificate of the minors, no? So naa siya valid ID of the minors,
parent legal guardian consent. So naa siya parent guardian nga consent nga dokumento nga ipamatuod nga gi-allowed siya nga mo travel. Valid ID of parents guardian with 3 signatures. So naa pag i-attach nga ID sa mga ginikanan nga pinirmahan jud no nila. Then valid ID of person who will pick the minors. Jandy Esteban, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka 14 anyos nga lalaki ang patay human na lumos dihang naligo sa dagat sa Barangay San Ignacio sa Manay, Davao Oriental. Sa impormasyon gikan sa MDRRMO Manay nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gireport nga missing ang biktima niadtong Sabado sa hapon. Hinungdan nga naglusad sabdayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Philippine Coast Guard ug MDRRMO sa lugar apan pakyas nga makita ang biktima. Adlawng Domingo gipadayon sa otoridad ang pagpangita sa menor de edad ug napalgan kini sa nasangpit nga lugar apan wala nay kinabuhi. Subling nagpahimangno ang otoridad ngadto sa publiko nga magmabinantayon ug mahimong responsable sa mga aktibidad sa kadagatan. Walay low pressure area o bagyo nga mamugna hangtod na sa katapusan sa tuig, sumala sa pag-asa. Apan bisan sa init nga panahon, posible gihapon ang mga pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasod tungod sa managlahing weather systems sama sa amihan ug shear line nga magpaulan sa Luzon samtang easterlies sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Barm. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Patay ang usa ka rider human may bangga sa usa ka truck sa Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin, Davao City, Biyernes sa kadlawon. Patay ang 29 anyos nga lalaking rider nga taga General Santos City. Human kini may bangga sa truck sa Carlos P. Garcia Highway sa Buhangin District, Davao City, alas 3 Biyernes sa kadlawon. Sumala sa driver sa truck nga si Francisco Mihano nga nakahinabi sa GMA Super Radio Davao nga samtang hinay-hinay kining left turn aron magpatubil sa usa ka gasolinahan, wala niya nabantayan ang rider nga giingong walay suga ug paspas ang pagpadagan. Tungod sa kakusog sa impact, dead on the spot ang rider. Nagpadayon pa ang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO mahitungod sa maong aksidente. Samdan ang usa ka lalaking rider human mahulog sa pangpang ang gimanehiwang motorsiklo samtang nagpahigayon og trail ride sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong nagpahigayon og low-angle rescue ang mga personahe sa CDRRMO sa usa ka 39 anyos nga lalaking rider. Human kini dungan nga nahulog sa iyang gimanehuang motorsiklo sa pangpang sa Buko-Buko Peak nga usa ka suroyanan nga bukid sa Barangay Olimpog, General Santos City pasado alas 10 sa buntag adlawng Domingo. Sumala pa, posibleng nakaangkon og fracture sa tuo nga tuhod niini ang maong biktima kinsa gilayong gidala sa ospital. Matod sa CDRRMO, ang maong biktima nagpahigayon og trail ride kauban ang ubang miyembro sa trail rider community sa Jensan. Apan pag-abot sa habog nga bahin sa mong lugar, didto na kini nahulog sa pangpang nga dunay 30 feet ang gilawmon. Apparently, nawalan siya ng control dun sa kanyang motor which caused him to fall dun sa ravine. Medyo mahirap yung lugar na yon dahil sa steep nga siya. It's more than 50% yung steepness ng lugar. Ginakuhaan pa og pahayag ang biktima. Pahimangno sa CDRRMO nga mag-igmat sa pagbiyahe og ubang recreational sports aron malikay sa susamang insidente. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gisuspende sa COMELEC ang pagpahigayon sa filing of Certificate of Candidacy alang sa 11 BARM Parliamentary Elections nga nakaschedule unta sunod bulan Enero 2026. Atong ibalik si Efren Mamak. Sa COMELEC Resolution Number 11183 nga gipagulat niadtong December 22, 2025 sa buwatan, gisuspenso ang ipahigayong filing of Certificate of Candidacy alang sa 11 parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga magsugod unta sa January 5 hangtod January 9 sunod tuig.
Kini gumikan sa wala pay districting law nga napasa sa Bangsamoro Transition Authority. It's really very obvious na hindi pwedeng matuloy ang filing na yan kasi wala pa tayong districts. Saan magpapile ang ating mga possible na kandidato? Matud sa Comelec BARM, usa matud pa sa nagpalangan sa pagbugna og districting law, mao ang dili pag sinabtanay sa mga miyembro sa parliament. Talagang bawat isa ay gustong maglagay ng district sa kanyang lugar. Bawat isa gustong dagdagan ng district, bawat probinsya. Kaya talagang madugo. There would be a very, very lengthy discussion that ensued in the passage of that previous district. And in like manner, ngayon din, halos hindi sila magkasando sa pagpapasa ng mga districts. Dugang sa Comelec BARM, nga gikinahanglan sab ang public consultation alang sa pagbugna sa maong balaod. Apan daw mao pa kini ang ginaasikaso sa maong parlamento. And they are still in the verge of having a public consultations. It's very important for this law and districting na matanong din, makuha ang kuro-kuro ng bawat isa ng mga membro ng Bangsamoro, mga butante ng Bangsamoro. Gumika ni ini, posibleng dili madayon ang nakaschedule nga BARM parliamentary election sa March 30, 2026. Ginakuwaan pa og pahayag ang BARM government kalabot ni ini. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, tulo ka adlaw na lang, bagong tuig na. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usapin agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.